Nang gabing umaalinsangan sa barangay Kalatagan. Ang lupaing buhangin ay basa pa ng ambon ng hapon. Si Mang Ben, ang bagong may-ari ng bahay sa makitid na eskina, Sitio Bulacan, ay nakatayo sa likuran ng bakuran na mailumang asarol, kangkul. Gusto lang niyang magtanim ng gulay para mapayapa ang kanyang pagtanda. Ngunit sa ikatlong ayon, tumama ang asarol sa isang bagay na hindi tumunog na parang bato, isang tuyong tunog. Napahinto si Mang Ben. Yumukod siya at inalis ang malambot na lupa gamit ang nanginginig na mga daliri. Una, may puting bahagi na parang maliit na bato, pagkatapos ay isang kurba. Pagkatapos, isang itim na butas ng mata ang nakanganga. Hindi iyon ugat ng punong bayabas, jambu, iyon ay isang bungo. Isang bungo ng tao ang nakatitig ng walang laman mula sa tiyan ng lupa. Isang mabahong amoy ang umakyat, parang isang masamang sekreto na naghintay ng 3 taon upang makahinga. Mula sa kusina, may tunog ng kutsara na nahulog. Mula sa bakod na kawayan, nagbulungan ang mga kapitbahay. Umatras si Mang Ben, nadapa, at nakawala ng isang mahabang sigaw na pumunit sa katahimikan ng nayon. At mula sa sandaling iyon, naintindihan ng lahat na ang maliit na hardin ay hindi isang mayabong na lupa, kundi isang libingan na ikinubli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samahan nawa natin ang isa't isa na magbigay ng kaunting panahon upang basahin ang panalangin at magbigay ng komento numero 1 kay Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa sa pamamagitan ng pagdarasal, ang ating mga puso ay maging mas payapa at ang ating buhay ay mapuno ng pagpapala. Kinaumagahan, ang langit ng Kalatagan ay balot pa rin ng manipis na hamog, ang hangin ay maalinsangan, ang amoy ng basang lupa ay humalo sa bango ng mga bagong lagas na dahon ng bayabas sa likod ng kanyang bagong bahay. Si Mang Ben ay nakatayo na may asarol sa kamay. Ang 62 taong gulang na lalaki ay 1 buwan pa lang na lumipat sa simpleng bahay na binili niya mula sa isang pamilya na sinabing lumipat sa lungsod ng Cebu, Jawa Barat. Ang maliit na bahay na may malawak na likurang bakuran ay masyadong malawak upang hayaan lang na damuhan. Ayos ito para taniman ng kangkong, bulong niya habang inirarolyo ang manggas ng damit. Tiningnan niya ang tambak ng lupa malapit sa matandang punong bayabas. Ang puno ay tuyo, bihira ang mga dahon. Ang lupa sa ilalim nito ay malambot, ang pinakaangkop na lugar para magsimula. Ibinaba niya ang asarol, hinila ng malakas. 1, 2, 3 ulit. Sa ikatlong ayon, may tumunog. Isang tuyong kaluskos, hindi tunog ng bato. Naharangan ang talim ng asarol ng isang matigas na bagay. Tila metal na tumama sa buto. Huminto si Mang Ben, kunot ang noo. Ano ito? Yumukod siya, inalis ang lupa gamit ang kanyang matatandang daliri. Pagkaraan ng ilang segundo, lumabas ang dulo ng isang puting bagay mula sa lupa. Una, maliit na parang balat ng niyog, pagkatapos ay lumaki. Nang linisin niya ang tuktok, luminaw ang hugis, isang makinis na kurba, 2 itim na butas, at isang malaking lamat sa kaliwang gilid. Tila tumigil ang pag-agos ng dugo ni Mang Ben. Napatayo siyang parang estatwa. Iyon ay isang bungo. Bungo ng tao. Panginoon ko, bulong niya ng mahina, nanginginig ang buong katawan. Umurong siya ng ilang hakbang. Pagkatapos ay nadapa sa ugat ng bayabas at napaupo sa putik. Kumawala ang asarol sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay hindi bumitiw sa puting bagay na kalahating nakabaon. Ilang segundong nakakabingi ang katahimikan. Tanging tunog lamang ng mga insekto mula sa palumpong ang maririnig. Pagkatapos, bigla siyang sumigaw ng buong lakas. Tulong! May patay! May buto ng tao sa hardin. Ang kanyang sigaw ay pumunit sa katahimikan ng Sitio Bulacan. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga kapitbahay. Mga babae na nakaduster, mga lalaki na nakasuot ng sarong at sinelas. Lahat ay nagtipon sa likod ng bahay ni Mang Ben. Nakatingin sila sa butas sa ilalim ng punong bayabas. Ang mga mukha ay maputla, takot na takot. Diyos ko! Bungo iyan, tanong ng isang babae na nanginginig ang boses. Huwag mo nang hawakan, sigaw ng iba. Iulat sa pulis. May isang mabilis na tumakbo sa tindahan sa dulo ng eskina upang tawagan ang presinto ng pulisya ng Kalatagan. Wala pang kalahating oras, dumating ang patrol car.
Dalawang opisyal ang bumaba at agad na naglagay ng dilaw na linya, yellow line, inalis ang dumaraming tao. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang isang malaking sasakyan. Mula dito bumaba ang ilang lalaking nakasuot ng madilim na Amerikana, ang forensic team mula sa Regional Police Office ng Calabarzon, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, pinamumunuan mismo ni Police Colonel Romualdo, Komisaris Besar Polisi Raharjo. Umalis kayong lahat, kalmado ngunit matigas na utos ni Romualdo. Dahan-dahan nating bubuksan ang lupa na ito. Si Mang Ben ay nanginginig pa rin habang nakaupo sa plastik na silya na dinala ng kapitbahay. Isang batang pulis ang nagpakalma sa kanya habang isinusulat ang kanyang pahayag. Gusto ko lang magtanim ng kangkong, sir. Wala akong alam, paulit-ulit niyang sinabi. Sa ilalim ng matandang punong bayabas, nagsimulang maghukay ng maingat ang forensic team. Ang manipis na patong ng lupa ay dahan-dahang inalis gamit ang maliit na pala at brush. Nagsimulang umamoy ang maalinsangang amoy. Pagkatapos ng ilang minuto, may lumabas, mga buto ng tadyang, tulang rusok, mga buto ng braso, pagkatapos ay mga buto ng binti. Ang buong balangkas ay buo pa. Nakasimangot ang posisyon, ulat ng isang forensic technician, parang sanggol sa sinapupunan. Yumuko si Colonel Romualdo at nagmasid. Itinuro niya ang bahagi ng ulo. Tingnan ninyo ang lamat dito, sabi niya. Ang malaking lamat sa kaliwang bahagi ng bungo ay malinaw na nakikita. Ang panloob na buto ay nakabaon. Malakas na palo mula sa isang mapuro na bagay. Hindi ito aksidente, ito ay pagpatay. Ang mga residente sa labas ng dilaw na linya ay nakatingin ng may takot. Ang ilan ay nagbulungan, ang ilan ay nagdarasal ng mahina. Diyos ko, sino ang makakagawa nito? Tumayo si Romualdo. Tense ang mukha niya. Kailan huling inokupa ang bahay na ito? Tanong niya sa opisyal ng barangay. Mga 3 taon na ang nakakaraan, sir, sagot niya. Dating pag-aari ng pamilya Ginoong Salvador. Nanirahan siya dito kasama ang kanyang anak na si Ariel at manugang na si Dahlia. Ngunit 3 taon na ang nakalipas, ibinenta nila ang bahay. Sabi nila ay lilipat sila sa lungsod ng Cebu. 3 taon, ulit ni Romualdo. Nanliit ang kanyang mga mata. At batay sa kondisyon ng mga buto, ang labi ay inilibing din sa loob ng halos 3 taon. Matagal niyang tiningnan ang pansamantalang libingan. Ang hangin ng hapon ay humihip, inuuga ang mga dahon ng bayabas. Sa palagay ko, natagpuan lang natin ang madilim na sikreto ng pamilyang iyon. Gumagapang ang hapon. Ang mga portable na ilaw ay binuksan sa paligid ng lugar ng paghukay. Ang bawat galaw ay sinisikat ng kamera ng documentation team. Ang amoy ng lupa ay humalo sa amoy ng matatandang buto. Binuksan ni Romualdo ang kanyang maliit na talaan. Una, tukuyin ang pagkakakilanlan. Kung totoo na pamilya ni Salvador, kailangan nating malaman kung sino ang nawawala sa kanila. Isinulat ng opisyal ang mga pangalan. Ginoong Salvador, humigit kumulang 60 taong gulang. Ariel Salvador, anak na lalaki, 35 taong gulang. Dahlia, asawa ni Ariel, 30 taong gulang. Tiningnan ni Romualdo si Mang Ben na nakaupo pa ring maputla sa silya. Kanino mo binili ang bahay na ito? Sa isang taong nagngangalang Ginoong Salvador, kung hindi ako nagkakamali, mahina niyang sagot. Dumating siya kasama ang isang batang babae. Akala ko anak niya. Tiningnan siya ng matalim ni Romualdo. Batang babae. Sila ay palakaibigan. Ngunit medyo kakaiba. Ang babae ay bihirang magsalita at tinawag siya ng matandang lalaki na Nak, Dahlia. Mabilis na nagsulat si Romualdo. Tumingin siya pabalik sa libingan. Kung gayon, bulong niya ng mahina, baka ang inilibing dito ay hindi isang dayuhan. Maaaring ito ay sarili nilang miyembro ng pamilya. Sa malayo, ang tunog ng azan, tawag sa dasal, ng Maghrib ay mahinang narinig mula sa moske ng baryo. Ang huling kulay kahel na liwanag ay tumama sa bungo na bagong inalis mula sa lupa. Lahat ng mata ay nakatingin sa puting bagay na iyon sa katahimikan. Tinitigan ito ni Romualdo ng matagal, pagkatapos ay nagsalita ng mahina ngunit matigas. Simula ngayong gabi, bubuksan natin ang investigasyon sa pagpatay sa pamilya Salvador.
At sigurado ako, ang sekreto sa ilalim ng punong bayabas na ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas madilim. Kinagabihan, ang presinto ng pulisya ng Kalatagan ay hindi karaniwan. Ang ilaw sa investigation room ay maliwanag hanggang hating gabi. Sa pangunahing mesa, tinitigan ni Police Colonel Romualdo ang ulat na bagong dating mula sa forensic team. Ang mga litrato ng paghukay ay ipinapakita sa screen, isang bungo na may malaking lamat, baluktot na mga tadyang, at mga natira ng isang kupas na kayumangging tela. Walang identification card. Walang personal na gamit, sabi ni Romualdo, ngunit batay sa edad ng buto at damit na ito, lalaking nasa hustong gulang. Tumango ang isang batang investigador, si Arman. Malamang si Ariel, ang anak ni Ginoong Salvador. Itinaas ni Romualdo ang isang kilay. Bakit ka sigurado, Arman? Binuksan ni Arman ang kanyang maliit na notebook. Tinanong ko ang mga residente sa paligid. Sabi nila, 3 taon na ang nakakaraan, biglang nawala si Ariel. Sinabi ng kanyang pamilya na umalis siya para magtrabaho sa Maynila, Jakarta, ngunit mula noon, hindi na siya nagpadala ng balita. Walang tawag sa telepono. Walang sulat. Tinitigan ni Romualdo ang kawalan sandali pagkatapos ay tumayo. Mabuti. Bukas, hahanapin natin ang kanyang kapatid, si Bernardo Salvador, Budi Suyono. Kung si Ariel ang biktima, ang kanyang ififi ay tutugma kay Bernardo. Kinabukasan ng umaga, umalis ang investigation team patungo sa kalapit na nayon. Ang bahay ni Bernardo Salvador ay nasa gilid ng palayan, Sawa. Ang 40 taong gulang na lalaki ay sinalubong sila ng may pagtataka. Mga pulis? Ano po iyon? Kalmadong nagpakilala si Colonel Romualdo. Iniimbestigahan namin ang pagkakita ng balangkas ng tao sa Sitio Bulacan. May malaking posibilidad na ang biktima ay ang iyong kapatid, si Ariel. Matagal na natahimik si Bernardo. Lumaki ang kanyang mga mata. Ariel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit, umalis siya para magtrabaho sa Maynila. Sinabi niya iyon kasama ng tatay at asawa niya. Lumipat silang lahat. Tiningnan siya ni Romualdo ng makahulugan. Totoo. Ngunit may natagpuan kaming isang bagay sa kanilang lumang bahay. Isang bangkay na malamang ay inilibing sa panahon na sila ay lumipat. Lumunok si Bernardo, nanginginig ang katawan. Huwag naman. Diyos ko. Ang forensic officer na kasama nila ay agad na nagpaliwanag ng proseso ng pagkuha ng AD sample. Ibinigay ni Bernardo ang saliva sample ng walang maraming salita. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay basa. Kung totoo man na si Ariel iyon, sabi niya ng mahina, pakiusap, Sir, hanapin ninyo kung sino ang gumawa nito. Tinapik ni Romualdo ang kanyang balikat. Hahanapin namin hanggang sa matagpuan. 2 linggo ang lumipas. Halos araw-araw ay umuulan sa Kalatagan at ang atmosfera sa presinto ay mabigat. Lahat ay naghihintay sa isang bagay, ang resulta ng EK test. Nang dumating ang folder mula sa forensic laboratory ng Calabarzon, lahat ng mata ay nakatuon kay Romualdo. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Nagbasa ng may kalmado ngunit malinaw na boses. Ang genetic identification ay nagpapakita ng direktang kaugnayan ng dugo sa pagitan ng natagpuang buto at ng sample mula kay Bernardo Salvador. Konklusyon, ang biktima ay si Ariel Salvador. Ang silid ay natahimik sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, mahinang narinig ang boses ni Arman. Kaya, pinatay ang biktima sa sarili niyang bahay. Isinara ni Romualdo ang folder. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan patungo sa bintana na basa ng ulan. Ngayon, ang tanong ay, sino ang may gawa nito? Kinagabihan, bumalik sila sa lokasyon ng bahay. Inalis na ang police line, ngunit ang lupa sa ilalim ng punong bayabas ay mukhang mas madilim. Basa ng natirang ulan. Nakatayo si Romualdo doon. Tinitigan ang bakuran na ngayon ay tahimik. Nagulat si Arman. Sinuri namin ang mga dokumentong bilihan ng bahay. Ang mga pangalan ng nagbenta ay Salvador at Dahlia. Tumanggap sila ng bayad ng cash at umalis ng walang bakas. Walang record ng paglalakbay sa tren, bus o eroplano. Kumunot ang noo ni Romualdo.
Ibig sabihin, sinadya nilang maglaho. Tinitigan niya ang lupang patag na. At ngayon, ang biktima ay ang anak na lalaki ni Dahlia at ang sariling anak ni Salvador. Isang katahimikan ang bumalot sa hangin. Tiningnan ni Romualdo si Arman. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malamig. Sa palagay mo, posible ba na silang dalawa ang pumatay kay Ariel? Natahimik si Arman. Masyadong. Baliw, sir. Tiningnan siya ng matalim ni Romualdo. Ang pinakamalupit na kaso ng pagpatay ay madalas na ginagawa ng mga taong mukhang pinakakaraniwan. Naglakad siya sa paligid ng hardin, sinuri ang bawat sulok. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay tumama sa dingding ng kusina na nakaharap sa hardin. Tingnan mo ito. Ang lumang bakas ng pintura sa dingding ay nagpapakita ng malabong mansa, parang maliliit na tilamsik na kulay kayumanggi. Kinuskos ito ni Romualdo gamit ang isang basang tissue. Ang kulay ay nagbago sa maputlang pula. Dugo, bulong niya. Natira sa hindi perpektong paglilinis. Tumango si Arman. Kung gayon, malamang na pinatay ang biktima sa loob ng bahay, pagkatapos ay kinaladkad sa hardin at inilibing sa ilalim ng punong bayabas. Huminga ng malalim si Romualdo. Mayroon na tayong unang piraso ng puzzle na ito. Ngayon, kailangan nating hanapin kung saan nagpunta ang dalawang taong iyon. Nagsimula ang paghahanap. Binuksan ang data ng populasyon. Ipinasok ang mga pangalan ni Salvador at Dahlia sa sistema. Ang resulta ay wala. Sila ay naglaho na parang nilamon ng lupa. Ngunit pagkaraan ng 2 araw, isang driver ng bus na naglalakbay sa iba't ibang probinsya ang dumating sa presinto, nagdala ng maliit ngunit mahalagang balita. Ang lalaki, na nagngangalang Slamet, isa ring karaniwang pangalan sa Pilipinas, ay nakita ang larawan na ipinakita ni Arman at nagsabi, "Nakita ko sila, sir." Halos 3 taon na ang nakakaraan, ang matandang lalaki at ang batang babae ay sumakay mula sa terminal ng Kalatagan, ngunit bumaba sa lungsod ng Batangas, Purwokerto, hindi sa Maynila. Batangas, ulit ni Romualdo. Hindi sa Maynila, tulad ng sinabi nila. Umiling si Slamet. Hindi. Bumaba sila doon sa gabi. Sabi nila, itutuloy nila ang pagtatrabaho sa isang pabrika sa kanluran. Nag-isip ng malalim si Romualdo. Baka sinadya nilang linlangin ang lahat sa kwento tungkol sa Maynila. Mula sa Batangas, maaari silang pumunta kahit saan, Baguio, Pampanga, kahit sa Mindanao, Sumatra. Tiningnan niya ang malaking mapa ng Pilipinas sa dingding. Mayroon silang 3 taon para magtago. Magpalit ng pangalan, magpalit ng mukha. Ngunit hindi nila mababago ang kasaysayan. Lumunok si Arman. Kung totoo iyan, ibig sabihin ang kanilang relasyon. Dahan-dahang tumango si Romualdo. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi lang ito pagpatay. Maaari itong maging isang ipinagbabawal na relasyon sa pagitan ng ama at manugang. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin na parang makapal na usok. Tiningnan ni Arman ang mapa. Iniisip ang 2 taong nagtatago sa isang mainit na lungsod. Siguro nagtatrabaho sa isang pabrika, natutulog sa barracks, tinatawag ang isa't isa sa pekeng pangalan. Tiningnan ni Romualdo ang larawan ng bungo ni Ariel sa kanyang mesa. May natuklasan si Ariel noong gabing iyon, sabi niya ng dahan-dahan. Baka umuwi siya ng maaga at nahuli silang 2. Galit, kahihiyan at pagnanasa ang humalo. Isang palo ay sapat na upang tapusin ang lahat. Tiningnan niya ang orasan sa dingding, halos hating gabi na. Simula bukas, magpadala ng alerto sa lahat ng regional police. Maghanap ng matandang lalaki at isang batang babae na magkasamang naninirahan. Nagsasalita ng Bisaya o Tagalog, Jawa Tenga, nagpalit ng trabaho sa loob ng nakaraang 3 taon. Tiningnan ni Arman ang kanyang commander at tumango. Opo, sir. Hahanapin namin sila. Tumingin si Romualdo sa labas ng bintana. Umulan pa rin, binabasa ang bakuran, ginagawang parang isang mahabang kamay na lumabas sa lupa ang anino ng punong bayabas sa kanyang isipan. Tila gusto nitong hilahin ang isang tao pabalik sa libingan. Ariel, bulong niya ng mahina. Maaaring patay ka na sa loob ng 3 taon, ngunit ang iyong sekreto ay magsasalita ngayong gabi. Pagtuklas.
2 linggo matapos kumalat ang alerto sa buong Luzon, isang maliit na balita ang dumating mula sa lungsod ng Batangas. Isang barangay official ang nag-ulat na sa labas ng lungsod, may isang bagong lipat na mag-asawa. Isang matandang lalaki at isang batang babae ang umarkila ng isang simpleng bahay nang walang ipinakitang totoong V. Sabi nila ay mag-ama sila. Ngunit madalas marinig ng mga kapitbahay ang kanilang pag-aaway. At minsan ay may mas kakaibang tunog sa gabi. Agad na nagpadala si Colonel Romualdo ng investigation team. Nang dumating sila sa lokasyon, ang bahay ay wala ng tao. Sinabi ng may-ari ng bahay na umalis ang mag-asawa 2 buwan na ang nakalipas, nag-iwan ng hindi na bayarang renta. Sabi nila ay lilipat sila sa industrial area sa Kanluran, Java Barat. Sa kusina, natagpuan ng pulisya ang mga natira ng sleeping pills at isang punit na litrato. Ang ibabang bahagi ng litrato ay nagpakita ng kamay ng isang lalaki na maihawak na balikat ng batang babae. Matagal na tinitigan ni Romualdo ang litrato. Hindi siya makahiwalay sa babaeng ito, bulong niya. Tumakbo sila, ngunit nakatali sila sa isa't isa parang lason. Ang susunod na lead ay nagmula sa team na nag-check ng listahan ng mga manggagawa sa pabrika sa Central Luzon. Ang mga pangalang Romeo at Susan ay lumabas sa listahan ng mga pansamantalang manggagawa sa isang pabrika ng pagpapatuyo ng ani sa Subic, Zambales, Subang. Ang edad at pisikal na katangian ay tumugma. Agad na umalis ang team. Ngunit nang dumating sila, ang 2 pangalan ay umalis na 1 buwan na ang nakalipas. Walang address ng destinasyon. Umupo si Romualdo sa kotse at tumingin sa labas ng bintana. Patuloy silang gumagalaw, sabi niya ng mahina. Sa tuwing nakakaramdam sila ng banta, naglalaho ulit sila. Nagtanong si Arman na nakaupo sa tabi niya, "Sir, sa tingin ba ninyo, pinilit lang bang sumama ang babae, si Dahlia?" Dahan-dahang umiling si Romualdo. Sa simula, siguro. Ngunit ngayon, kailangan nila ang isa't isa. Hindi na sila biktima at salarin. Sila ay 2 anino na naghahawakan upang hindi malunod. Binuksan niya ang folder na naglalaman ng litrato ng bungo ni Ariel, ang mansa ng dugo sa dingding, at ang ulat ng forensic. Pinalo ni Salvador ang sarili niyang anak hanggang mamatay. Pagkatapos, nakipamuhay sa kanyang manugang sa ibabaw ng libingan na iyon sa loob ng 3 taon. Akala nila ay maililibing ang kasalanan kasama ng katawan ni Ariel. Ngunit ayaw tumahimik ng lupa. Nang lumubog ang gabi, nakatanggap si Romualdo ng tawag mula sa headquarters sa Calabarzon. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, ngunit matigas. May natanggap kaming ulat mula sa pulisya ng Tarlac. May isang bagong mag-asawang manggagawa sa isang peanut processing plant. Lalaki na 60 taong gulang, babae na 30 anyos. Nagsasalita ng Bisaya, sinabing taga Davao, Claten. Agad na tumayo si Romualdo. Ipadala ang kanilang litrato. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang isang email. Ang litrato mula sa security camera ay nagpakita ng malabong mukha ng isang mag-asawa na nahuli sa gate ng pabrika. Ang lalaki ay payat, ang balat ay kulay lupa, ang mga mata ay naniningkit. Ang babae sa tabi niya ay nakatingin sa ibaba, nakasuot ng manipis na belo, kerudong. Tinitigan ni Romualdo ang screen. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Sila na. Nang hindi naghihintay ng umaga, inutusan niya ang isang maliit na team na umalis kaagad. Ang police car ay bumulusok sa hamog ng Subic patungo sa Tarlac. Sa buong daan, si Romualdo ay hindi masyadong nagsalita. Tanging ang tunog ng ulan at ang kislap ng mga ilaw sa kalye ang nagbigay liwanag sa kanyang tensyonadong mukha. Pagdating sa pabrika bago magmadaling araw, kinumpirma ng security guard na ang 2 tao ay naninirahan sa manggagawa barracks sa likod ng bodega. Bihira silang lumabas, sir. Ang lalaki ay matigas, madalas magalit. Ang babae ay tahimik. Parang takot. Nagbigay si Romualdo ng senyas kay Arman. Gawin natin ng tahimik. Huwag natin silang bigyan ng pagkakataong tumakas. 4 na pulis na nakasibilyan ang lumapit sa kahoy na barak sa dulo ng bakuran. Isang maliit na ilaw ang nakabukas pa sa loob. Mula sa likod ng bintana, nakita ang silweta ng isang lalaki na nakaupo, nag-aayos ng kagamitan sa pagtatrabaho. Samantala, ang batang babae ay nakahiga sa banig. Itinaas ni Romualdo ang kanyang kamay, nagbigay ng hudyat.
Tatlo. Dalawa. Isa. Sabay-sabay na sinira ang pinto. Pulis! Huwag gumalaw! Ang matandang lalaki ay napatalon. Ang kanyang mga mata ay ligaw. Kinuha niya ang kutsilyo sa mesa, ngunit bago pa niya may angat, 2 pulis na ang sumugod, ibinagsak siya sa sahig. Ang babae sa banig ay sumigaw, pagkatapos ay tinakpan ang kanyang mukha. Inilawan ni Romualdo ang mukha ng lalaki gamit ang flashlight. Ang mga linya ng mukha, ang peklat sa sentido, lahat ay katulad ng sa lumang litrato na natagpuan sa folder ng bahay ni Ariel. Bumuntong hininga siya ng malalim. Ginoong Salvador, sa wakas, tumigil ka na sa pagtakbo. Napakagat ng ngipin ang lalaki. Ang kanyang mukha ay matigas. Mali kayo ng tao, sabi niya. Romeo ang pangalan ko. Tiningnan siya ni Romualdo ng walang emosyon. Kung gayon, bukas, tingnan natin kung sino ang tutugma sa SAE ng dugo sa dingding ng bahay sa Sitio Bulacan. Nagsimulang umiyak ang babae sa sulok ng silid. Sir, hindi ko na kaya, ang kanyang boses ay bali. Gusto ko nang umuwi. Tiningnan siya ng matalim ni Romualdo. At ikaw, Dahlia, sa tingin mo, makakauwi ka pa pagkatapos ng lahat ng ito. Ang hangin sa gabi ay pumasok mula sa bukas na pinto, nagdala ng amoy ng metal at alikabok ng pabrika. Sa nakababahalang katahimikan, ang 2 anino na may kasalanan ay sa wakas tumigil, hindi dahil sa pagod, kundi dahil wala na silang mataguan. Pagsampa. Ang madaling araw sa presinto ng Tarlac ay malamig at tahimik. Ang 2 bagong nahuling suspect ay nakaupo sa magkahiwalay na interrogation room. Si Ginoong Salvador, ang matandang lalaking may kulay abo na buhok, ay nakatingin sa ibaba, nakatali ang mga kamay sa harap. Sa kabilang silid, si Dahlia ay nakaupo ng matigas. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay magasa kakaiyak magdamag. Dahan-dahang pumasok si Colonel Romualdo. Hindi siya agad nagsalita. Umupo lang siya sa tapat ni Salvador at tinitigan siya ng matagal. 3 taon ka nang tumatakbo, sabi niya, kalmado. Ngayon, wala ka nang matataguan, Ginoong Salvador. Malakas na umiling ang matandang lalaki. Mali kayo ng tao. Romeo ang pangalan ko, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit hindi na tinag si Romualdo. Inilagay niya ang isang makapal na folder sa mesa, binuksan ang isang pahina, ipinapakita ang litrato ng bahay sa Sitio Bulacan at ang litrato ng bungo ni Ariel. Sinabi mo pa ring hindi mo kilala? Tiningnan ni Salvador ang litrato. Ang kanyang mukha ay matigas, ngunit ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Itinulak ni Romualdo ang susunod na litrato, ang litrato ni Dahlia sa barracks, ang litrato ng dugo sa dingding ng kusina, at ang ulat ng resulta ng Ang mga ebidensyang ito ay hindi nagsisinungaling. Hindi ka si Romeo. Ikaw ang ama ni Ariel Salvador, ang biktima na natagpuan sa ilalim ng punong bayabas. Ang atmosfera ay tahimik. Tanging ang tunog lamang ng lumang electric fan ang naririnig. Sumandal si Romualdo. Alam mo kung ano ang nakakagalit sa akin. Hindi dahil pumatay ka, kundi dahil namuhay ka sa ibabaw ng libingan ng sarili mong anak. Na parang walang nangyari. Yumuko si Salvador. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla. Hindi ko sinasadyang pumatay, bulong niya ng mahina. Tiningnan siya ng matalim ni Romualdo. Kaya, umamin ka na. Dahan-dahang itinaas ni Salvador ang kanyang ulo. Umuwi si Ariel noong gabing iyon. Nakita niya ako at si Dahlia. Huminto ang mga salita sa kanyang lalamunan. Galit siya. Sinuntok niya ako. Gusto ko lang siyang pigilan, ngunit nagkamali ako. Masyado akong malakas. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa mesa. Pagkatapos, bumagsak siya. Dumugo ang ulo niya. Nagpanik ako. Sumigaw si Dahlia. Niyakap ako. Hindi nagsalita si Romualdo, tiningnan lang ng matalim. Pagkatapos, inilibing mo ang sarili mong anak sa likod ng bahay. Tinabunan ni Salvador ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nagsisisi ako. Nagsisisi. Tumayo si Romualdo. Tumataas ang kanyang boses. Tinawag mo bang pagsisisi iyan? Nakipamuhay ka sa iyong manugang sa loob ng 3 taon.
Gumamit ng mga pekeng pangalan. Nagsinungaling sa lahat. Hindi iyan pagsisisi, Salvador. Iyan ay kasalanan na inalagaan mo. Tinitigan siya ni Salvador ng walang imik. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Tiningnan siya ng matalim ni Romualdo pagkatapos ay inutusan ang opisyal. Ilipat ako sa silid ni Dahlia. Sa kabilang silid, si Dahlia ay nakaupo, yakap ang sarili. Ang kanyang mga mata ay pula, ang kanyang buhok ay magulo. Nang pumasok si Romualdo, mabilis siyang yumuko. Wala akong alam, sir. Pinilit lang ako ni Ginoong Salvador. Umupo si Romualdo sa tapat niya. Dahlia, narinig ko na ang kwentong iyan ng maraming beses mula sa mga babaeng tulad mo. Ngunit naiba ito. May ebidensya kami na kasama ka sa paglilibing ng labi ni Ariel. Umiyak si Dahlia. Takot ako, sir. Binalaan niya ako na papatayin niya ako. Kinuha ni Romualdo ang isang litrato, inilagay sa mesa. Larawan ni Dahlia at Salvador sa pabrika sa Subic, magkahawak kamay sa harap ng barracks. Anong klaseng banta ang nagtulak sa iyo upang makipamuhay sa mamamatay tao ng iyong asawa sa loob ng 3 taon, natutulog sa iisang kama? Tiningnan ni Dahlia ang litrato. Ang kanyang mukha ay nabasag, ang kanyang mga luha ay tahimik na bumagsak. Hindi ako makaalis. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Sabi niya, kung mag-uulat ako sa pulis, sasabihin niya nakasangkot din ako. Akala ko. Mas mabuti ng manahimik. Tiningnan siya ni Romualdo ng malamig. Kaya pinili mong maging kalaguyo niya. Umiyak si Dahlia. Sir, galit ako sa kanya. Ngunit galit din ako sa sarili ko. Ako ang nagsimula ng lahat noong gabing iyon. Nag-iisa ako. Si Ariel ay laging umaalis para magtrabaho. Si Ginoong Salvador ay mabait. Mapagmalasakit. Napakabobo ko. Natrap ako. Sumabog ang kanyang pag-iyak. Nang dumating si Ariel, nakita niya kami. Sumigaw siya. Sinuntok. Takot ako. Pagkatapos, nangyari ang lahat ng napakabilis. Tiningnan siya ni Romualdo ng matalim. At nanatili kang tahimik sa loob ng 3 taon. Hindi sumagot si Dahlia. Humihikbi lang siya, tinatakpan ang kanyang mukha. Dahan-dahang tumayo si Romualdo, pinatay ang recorder. Pareho kayong pumatay ng higit sa isang buhay, sabi niya ng malamig. Pinatay mo ang iyong asawa at pinatay niya ang kanyang anak. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi natutulog ang hustisya tulad ng ginawa ninyo. Lumabas siya, isinara ang pinto. Sa likod ng one-way glass, tiningnan ni Romualdo ang 2 silid. 2 tao, 2 pag-amin, isang malaking kasalanan. At alam niya, ngayong umaga, nagsimula pa lang ang investigasyon na maglalantad ng lahat ng kadilimang itinago sa loob ng 3 taon. Yan muling pagbuo de bahay ng kasalanan. 3 araw pagkatapos ng pag-amin, ang 2 suspect ay ibinalik sa Calabarzon. Ang prisoner van ay dahan-dahang naglakbay sa ilalim ng maulap na langit. Si Dahlia ay nakaupo, nakatingin sa ibaba sa sulok. Nakatali ang 2 kamay. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Sa tabi niya, si Salvador ay tahimik na parang bato. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang buhok ay magulo. Tanging ang tunog lamang ng kadena ng bakal sa kanilang mga pulso ang mahinang naglalapat sa tuwing nanginginig ang sasakyan. Nakatayo si Colonel Romualdo sa harap, nakatingin sa rearview mirror. Ngayon, gagawin natin ang reconstruction, sabi niya ng matigas. Kailangan nilang ipakita kung paano nangyari ang lahat. Ang mahabang paglalakbay ay dumaan sa mga bukid ng buhangin na maalinsangan. Pagdating sa Sitio Bulacan, nagsimulang umulan ng mahina. Ang maliit na bahay sa dulo ng eskina ay nakapaloob na ngayon ng police line. Nagtipon ang mga residente sa labas, nagbubulungan ng mahina nang makita ang 2 figura na inilabas mula sa sasakyan. Sila ang pumatay sa sarili niyang anak, nanginginig ang boses ng isang tao. Si Salvador ay naglakad ng walang lakas, gontay. Si Dahlia ay humihingi ng tulong sa likuran. Kinapit siya ng 2 babaeng opisyal. Ang hangin sa bakuran ay mabigat. Ang amoy ng basang lupa ay humalo sa amoy ng bakal mula sa bakod.
Sa ilalim ng punong bayabas, ang tambak na dating libingan ni Ariel ay ngayon ay patag na lupa. Nakatayo si Romualdo sa gitna ng bakuran. Mabuti, simulan natin, sabi niya ng malamig. Ipakita ninyo mula sa simula ng gabing iyon. Matagal na tiningnan ni Salvador ang lupa. Walang laman ang kanyang mga mata. Noong gabing iyon, kami ni Dahlia ay nasa sala. Ang kanyang boses ay nanginginig. Itinuro niya ang pinto. 2 opisyal ang nagdala ng replika ng isang lumang kama. Inilagay ito ayon sa orihinal na posisyon. Akala namin nagtatrabaho pa si Ariel sa proyekto, ngunit umuwi siya ng maaga. Ang paghakbang ni Salvador ay nanginginig. Tiningnan niya ang pinto. Tila bumalik sa nakaraan. Pumasok siya ng walang ingay. Pagkatapos, nakita niya. Huminto si Salvador. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Galit siya. Sinuntok niya ako ng tubo. Itinuro niya ang maliit na peklat sa kanyang sentido. Nagawa ko pang matumba. Tumango si Romualdo. Nagbigay ng senyas upang magpatuloy. Pagkatapos, sinundan niya si Dahlia hanggang sa kusina. Bumangon ako. Sumunod ako palabas dito. Dahan-dahang naglakad si Salvador papunta sa likurang bakuran. Nag-away kami sa ilalim ng punong bayabas. Itinulak niya ako sa lupa. Yumuko ang matandang lalaki. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Nakita ko ang asarol na nakahiga malapit sa ugat. Kinuha ko. Isa lang. Nanginginig ang kanyang kamay. Bumagsak siya. Dumugo ang kanyang ulo. Ang katahimikan ay nakabitin sa hangin. Lahat ng mata ay nakatuon sa lupa sa ilalim ng punong bayabas na ngayon ay putik dahil sa ulan. Tinabunan ni Dahlia ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Nanginginig ang kanyang katawan. Tiningnan silang dalawa ng matalim ni Romualdo. Pagkatapos noon, mahina ang boses ni Dahlia, sabi niya, kailangan naming itago. Noong gabing iyon din, naghukay kami ng butas. Hinawakan ko ang flashlight, naghukay siya. Pagkatapos, kinalagkad namin ang katawan ni Ariel. Ang kanyang luha ay bumagsak ng malakas. Natapos kami bago magmadaling araw. At kinabukasan, namuhay kayo ng normal, tanong ni Romualdo. Mahinang tumango si Dahlia. Nagpanggap kami na umalis si Ariel para magtrabaho sa Maynila. Lahat ay naniwala. Lumapit si Romualdo. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matalim. Kumain, natulog, tumawa kayo sa ibabaw ng libingan ni Ariel sa loob ng 3 taon. Hindi ba kayo na naginip ng masama? Tiningnan ni Salvador ang lupa. Gabi-gabi, naririnig ko ang boses niya. Minsan, ang punong bayabas mismo ang umaalog, ngunit akala ko hangin lang. Matagal na tinitigan ni Romualdo ng walang salita. Ang ulan ay lumalakas, binabasa ang mga damit ng mga opisyal. Ngunit walang umalis. Alam nilang lahat na ang sandaling ito ay hindi lamang isang legal na formalidad, ito ay isang pagtatagpo sa pagitan ng tambak na kasalanan at hustisya na sa wakas ay dumating. Nang matapos ang reconstruction, inutusan ni Romualdo ang mga opisyal na ibalik ang 2 suspect sa sasakyan. Ang mga residenteng naghihintay sa labas ay tumingin ng may pulang mata na puno ng galit. Isang ina ang bumulong, sana ay tanggihan ng lupa ang kanilang labi balang araw. Bago sumakay sa sasakyan, huminto sandali si Salvador at tiningnan ang punong bayabas. Ang mga dahon ay dahan-dahang umalog sa hangin. Ang kanyang mukha ay tensyonado, pagkatapos ay isang maliit na bulong ang narinig. Halos hindi marinig. Patawarin mo ako, anak. Nakatayo si Romualdo sa beranda, tinitigan ang eksena ng maihalo-halong damdamin ng lamig at ginhawa. Minsan, huli na ang hustisya, sabi niya ng mahina, ngunit laging dumarating sa sarili nitong paraan. Is pagpapasya. 3 buwan pagkatapos ng reconstruction sa ilalim ng punong bayabas, ang courtroom ng Regional Trial Court ng Calabarzon ay puno ng tao. Mula umaga, nakatayo na ang mga residente sa labas ng bakod, gustong makita mismo ang 2 figura na ang kwento ay nagpagimbal sa buong Batangas. Sa loob ng courtroom, ang hangin ay tensyonado. Nang ipasok ang 2 akusado, biglang natahimik ang atmosfera. Si Ginoong Salvador ay mukhang mas matanda kaysa sa kanyang edad.
Naglalakad ng nahihirapan sa uniforme ng bilanggo. Sa likod niya si Dahlia. Ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang mga mata ay malungkot, nakatingin sa ibaba ng walang lakas na tumingin sa kahit sino. Binuksan ni Chief Judge Maria Elena de la Cruz, Hakim Ketua Ibus Raihandayani, ang paglilitis ng may matigas na boses. Criminal Case Number 2041 ng 2023. Mga akusado, Salvador at Dahlia. Pangunahing paratang, sadyang pagpatay at pagtatago ng bangkay. Tumayo ang prosecutor at binasa ang paratang ng malakas na boses. Ang akusado, si Salvador, ay sadyang kumuha ng buhay ng kanyang sariling anak, si Ariel Salvador, sa pamamagitan ng pagpalo sa ulo ng biktima gamit ang isang asarol, pagkatapos ay inilibing ang bangkay upang itago ang krimen. Samantala, ang akusado, si Dahlia, ang asawa ng biktima, ay sadyang tumulong sa salarin na ilibing ang bangkay at tumakas. Tahimik ang silid. Tanging ang tunog lamang ng kaluskos ng papel ang naririnig. Nakatayo si Romualdo sa witness stand, tinitigan ang dalawang akusado ng walang emosyon. Nakita na niya ang napakaraming mukha ng may kasalanan. Ngunit wala pa siyang nakitang ganito kalupit. Ama na pumatay sa anak. Manugang na nagtago ng krimen. Pinahintulutan ng judge ang prosecutor na ipakita ang saksi. Si Bernardo, ang kapatid ni Ariel, ang unang lumabas. Ang kanyang mukha ay matigas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng damdamin. Hindi ko inaasahan, Judge. Sa loob ng 3 taon, naghintay ako ng balita mula sa aking kapatid. Ngayon, nakita ko na siya ay inilibing ng sarili niyang ama. Hindi ako humihingi ng paghihiganti. Hustisya lang ang gusto ko. Isang maliit na pag-iyak ang narinig sa audience bench. Yumuko si Dahlia. Bumagsak ang kanyang mga luha sa mesa. Pagkatapos, tinawag si Romualdo. Kalmado niyang ipinaliwanag ang buong investigation chronology, mula sa pagkakita ng bungo, forensic, hanggang sa pag-amin sa interrogation room. Ang dalawang akusado ay nagtago gamit ang peking pagkakakilanlan sa loob ng 3 taon. Namuhay silang magkasama bilang mag-asawa sa ilang pabrika sa Central Luzon. Ipinakita ng prosecutor ang ebidensya ng litrato mula sa security camera ng pabrika. Ang larawan ni Dahlia at Salvador na naglalakad ng magkatabi. Halos magkahawak kamay. Dahan-dahang umingay ang silid. Ang ilan ay tinakpan ang kanilang bibig sa galit. Nang siya na ang turn, tinawag ng judge si Dahlia upang magbigay ng patotoo. Tumayo ang babae, mahina ang katawan. Nagsisisi ako, Judge. Hindi ko sinasadyang pumatay. Takot lang ako. Noong panahong iyon, sobra na akong natrap. Tiningnan siya ng malamig ng judge. Nagsisisi ka ba dahil nahuli ka, o dahil pinatay mo ang sarili mong asawa? Hindi makasagot si Dahlia. Umaagos ang kanyang mga luha, ngunit hindi na tinag ang judge. Pagkatapos, dumating ang turn ni Salvador. Tumayo siya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko sinasadya, Judge. Noong gabing iyon, gusto ko lang pigilan ang aking anak, hindi patayin. Ngunit nang dumugo, alam kong tapos na ang lahat. Humihingi ako ng tawad. Tiningnan siya ng matalim ng judge. Humihingi ka ng tawad, ngunit namuhay ka sa loob ng 3 taon, kasama ang iyong manugang na parang walang kasalanan. Ibinenta mo ang bahay, nagsinungaling ka, at tinawag mo itong hindi sinasadya. Yumuko si Salvador. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Pagkatapos magbigay ng patotoo ang huling saksi, tumayo ang prosecutor para sa final plea. Batay sa ebidensya at pag-amin, hinihiling namin ang parusang kamatayan para sa akusado, si Salvador, at 7 taong pagkakakulong para kay akusado, si Dahlia. Ang bulong-bulungan ay pumuno sa courtroom. Si Dahlia ay umiyak ng walang imik, humihingi ng tawad. Samantala, si Salvador ay nakatingin lang sa sahig. Ang paglilitis ay ipinagpaliban para sa deliberasyon ng judge, 15 minuto na parang habang buhay. Pagkatapos, bumalik ang judge at binasa ang hatol ng may kalmado, ngunit matalim na boses na parang kutsilyo. Ang majalis ng hukom, majalis hakim, ay nagpasyang hindi mapapatawad ang ginawa ni akusado, Salvador. Pinatay niya ang kanyang sariling anak dahil sa pagnanasa at kahihiyan. Kaya, hinatulan siya ng parusang kamatayan.
Si akusado, Dahlia, ay napatunayang tumulong sa pagtatago ng krimen at nakipamuhay sa salarin, hinatulan ng 6 na taong pagkakakulong. Bumagsak si Dahlia sa sahig, sumisigaw. Sinara ni Salvador ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nanginginig ng mahina. Karapat-dapat ako. Ang tunog ng martilyo ng judge ay tumama sa mesa ng 3 beses. Tapos na ang paglilitis. Tiningnan ni Romualdo ang dalawa habang inilalabas. Sa labas, umuulan ng malakas na parang ang langit mismo ay gustong hugasan ang kasalanan na nagpababa sa kalatagan. Yan huling patawad. Maximum Security Compound, Muntinlupa City, Penjarawirogunan, Yogyakarta. Hating gabi, ang maalinsangang hangin ay gumagapang sa mga pader na bato sa Special Detention Block. 2 selda ang magkaharap. Isa para sa mga lalaking bilanggo, isa para sa mga babae. Doon naghihintay sina Salvador at Dahlia sa kanilang kapalaran. Mula nang ipahayag ang hatol, bihirang magsalita si Salvador. Nakaupo siya sa sulok ng selda, nakatingin sa kawalan sa mga rehas na bakal. Ang kanyang buhok ay naging puti na. Ang kanyang likod ay lalo pang nakayuko. Gabi-gabi, nagsusulat siya sa isang lusot na piraso ng papel na nakasuksok sa ilalim ng kutson, isang sulat na hindi kailanman ipinadala. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang iyong mukha, Ariel, isinulat niya gamit ang nanginginig na kamay. Tinitigan mo ako ng walang salita. Tila nagtatanong kung bakit nagawa ito ni tatay. Si Dahlia ay nakahiga, hindi makatulog. Ang tunog ng kuliglig mula sa hardin ng bilangguan ay tila tumatago sa kanyang ulo. Nagpapaalala sa kanya ng gabi sa ilalim ng punong bayabas. Tinakpan niya ang kanyang tainga. Ngunit patuloy na dumarating ang tunog ng lupa na itinambak. Ang huling hininga ni Ariel. Ang ilang babaeng bilanggo ay minsan bumubulong ng dasal para sa kanya. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Alam ng lahat ang kanyang kwento. Lahat ay nandidiri. Isang gabi, isang bagong gwardiya na nagngangalang Taufik ang nagpapatrol. Nakita niya si Salvador na nakaupo, nakatingin sa kisam. Ang kanyang mukha ay maputla. Sir, kumain po muna kayo, mahinang sabi ni Taufik, inabot ang plato ng kanin. Umiling lang si Salvador. Wala nang silbi, anak. May buhay pa po bago isagawa ang parusa, sagot ni Taufik. Ngumiti ng tipid si Salvador. Naubos na ang buhay ko sa ilalim ng punong iyon. Ang natitira na lang ay ang paghihintay. Natahimik si Taufik. Tiningnan niya ang matandang lalaki ng may awa, pagkatapos ay umalis. Ngunit nang malapit na siya sa pinto, narinig niya ang mahinang boses mula sa selda. Anak, pakiusap, kapag wala na ako, ipadala ang sulat na ito sa pamilya ni Ariel. Nag-aalangan si Taufik, pagkatapos ay kinuha ang lusot na papel mula sa kamay ni Salvador. Ang sulat ay naglalaman lamang ng ilang simpleng linya. Hindi ako karapat-dapat na tawaging ama. Isang bagay lang ang hinihiling ko. Pakiusap, ilibing mo ako sa tabi ni Ariel upang patuloy kong marinig ang lupa na itinambak ko na nagpapaalala sa akin. Lumunok si Taufik. Tumango siya, hindi makapagsalita. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang balita mula sa Court of Appeals. Tinanggihan ang apela. Pinanatili ang hatol na kamatayan. Nag-hysterical si Dahlia nang marinig ang balita. Sumigaw siya, hinampas ang mga rehas, umiyak, tinawag ang pangalan ni Salvador. Ngunit sa kabilang selda, ang matandang lalaki ay nakaupo lang ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa ibaba. Ang gabi bago ang eksekusyon, dumating si Romualdo. Matagal niyang tiningnan si Salvador nang walang salita. Hindi ako dumating para humatol muli, sabi niya. Gusto ko lang malaman, sa huli, nagsisisi ka ba? Dahan-dahang tumango si Salvador. Kung maaari lang ibalik ang oras, mas gugustuhin kong mamatay noong gabing iyon. Hindi siya. Huminga ng malalim si Romualdo. Alam mo, nakakita na ako ng maraming mamamatay tao, ngunit wala pa akong nakitang pumatay sa sarili niyang anak dahil sa ipinagbabawal na pag-ibig. Pag-ibig? Ngumiti ng mapait si Salvador. Hindi iyan pag-ibig, sir. Iyan ay sumpa. Mula noong araw na hinawakan ko si Dahlia, alam kong hindi na magkakaroon ng liwanag ang bahay na iyon.
Hindi na nagsalita si Romualdo. Tumayo siya, sumaludo sa selda, pagkatapos ay umalis. Sa labas, umuulan ng malakas, tulad ng gabi nang matagpuan ang bungo ni Ariel. Madaling araw. Ang tunog ng mabibigat na sapatos ay umalinggaw sa koridor ng bilangguan. Si Salvador ay naglakad ng kalmado, kinapit ng dalawang opisyal. Sa kanyang kamay, may hawak pa rin siyang maliit na rosaryo na pag-aari ni Ariel. Wala siyang huling salita maliban sa isang mahinang pangungusap, "Umuwi na ako, anak." Ang bala ay tumago sa dibdib at nilamon ng katahimikan ang lahat. Pagkaraan ng ilang araw, ang kanyang labi ay ipinadala sa nayon. Ayon sa kanyang hiling, ang kanyang libingan ay inilagay sa tabi ng puntod ni Ariel. Walang lapida, batunisan, tanging isang maliit na kahoy na may nakasulat na F. Narinig ni Dahlia ang balita mula sa gwardiya ng bilangguan. Hindi siya umiyak. Tiningnan lang niya ang maliit na bintana, hinayaang dumampi ang sikat ng araw sa umaga sa kanyang mukha. Sa kanyang puso, bumulong siya, siguro doon, sa wakas, makikita mo si Ariel, ngunit kailangan kong mamuhay sa kasalanang ito. At nang sumapit ang gabi, mula sa likod ng mga rehas na bakal, narinig niya muli ang tunog ng punong bayabas na umaalog sa hangin, isang tunog na hindi titigil sa kanyang tainga habang siya ay humihinga. Yan gaaral ng kalaliman. Lumipas ang mga taon mula noong gabi ng eksekusyon. Ang Muntinlupa ay nananatiling malamig at maalikabo. Ngunit para kay Dahlia, ang oras ay hindi na binibilang sa araw, kundi sa dumaraming pagkakasala. Tuwing umaga, nakaupo siya sa sulok ng selda, nakatingin sa makitid na langit sa likod ng rehas. Minsan, may ibon na lumilipad, minsan, kulay abo na ulap lang. Sa bilangguan, si Dahlia ay kilala bilang tahimik. Hindi siya kailanman humingi ng bisita, hindi kailanman nagsalita tungkol sa nakaraan. Paminsan-minsan lang siyang tumutulong sa kusina o naglilinis ng prayer room. Nakalimutan na ng mga gwardya na ang payat na babae ay minsan naging sentro ng national news. Ngunit sa kanyang mga gabi, hindi kailanman nakatulog ng mahimbing si Dahlia. Isang hapon, dumating si Gwardiya Taufik, nagdala ng isang brown envelope. "Sulat para sa iyo," sabi niya ng mahina. Kumunot ang noo ni Dahlia. "Mula kanino?" Nag-alinlangan sandali si Taufik. "Mula sa labas ng lungsod." Ang pangalan ng nagpadala ay Bernardo Salvador. Ang pangalan ay parang kutsilyo na sumugat sa kanyang alaala. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Ang sulat kamay ni Bernardo ay pamilyar, ngunit matigas. "Dahlia. Natanggap ko ang sulat ni Ginoong Salvador bago siya isagawa. Ipinagbilin niya sa akin na basahin ito sa harap ng libingan ni Ariel. Ginawa ko." Sa kanyang sulat, humingi siya na ilibing siya sa tabi ni Ariel at pinayagan ko. Hindi ko alam kung iyon ay pambayad sala o isang paraan lang ng duwag upang aliwin ang sarili. Ngunit tapos na akong magtanim ng galit. Ngayon, ako naman ang magsasalita sa iyo. Hindi ako magpapatawad. Ngunit hindi ko rin gustong mamuhay na may puot. Hindi na babalik si Ariel, ngunit naniniwala ako na alam ng Diyos ang isang mas mabigat na parusa kaysa sa bilangguan, ang pagkakasala. Kung talagang nagsisisi ka, mabuhay ka. Ngunit huwag mong kalimutan, ang bawat hininga mo ay pag-aari ni Ariel na hindi na nakahinga. Bernardo. Tinitigan ni Dahlia ang sulat. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Tiningnan niya ang labas ng bintana. Ang kalangitan ng gabi ay nagsisimulang pumula. Sa hindi malamang dahilan, hindi siya umiyak ng malakas sa pagkakataong ito. Bumulong lang siya. "Salamat, Kuya Bernardo." Mula sa araw na iyon, nagbago si Dahlia. Nagsimula siyang tumulong sa pagtuturo ng pagbasa at pagsulat sa mga bagong bilanggo. Nagsusulat ng maliliit na panalangin sa likod ng mga papel ng kusina. Tuwing linggo ng umaga, nakaupo siya sa sulok ng kapilya, nakapikit ng mas matagal kaysa sa iba. Minsan, pinapanood siya ni Taufik mula sa malayo. Isang araw, lumapit siya, nagbigay ng isang lusot na notebook. "Nakita ko ito sa mga gamit ni Ginoong Salvador," sabi niya. Marami siyang isinulat dito. Dahan-dahang binuksan ni Dahlia. Sa unang pahina, may isang pangungusap lang, ang pinakamalaking kasalanan ay hindi noong pinatay ko si Ariel, kundi noong hinayaan kong mawala ni Dahlia ang kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang kamay.
Isinara niya ang notebook, nakatingin sa kawalan sa dingding. Hindi siya kumain noong gabing iyon. Umupo siya hanggang umaga, paulit-ulit na binabasa ang pangungusap na iyon, tila naghahanap ng kahulugan na hindi pa naipaliwanag. Lumipas ang mga araw ng walang malaking pangyayari. Ngunit isang gabi ng full moon, nahimatay si Dahlia sa kusina. Nagmamadaling dinala siya ng mga opisyal sa bilangguan clinic. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpakita na humihina ang kanyang puso, kulang ang nutrisyon sa kanyang katawan. Pagkaraan ng 2 araw, tinawag ng doktor si Taufik. Kung may pamilya siya, mas mabuting ipaalam, sabi niya. Ngunit wala si Dahlia. Ang tanging pangalan na maaaring tawagan ay si Bernardo, ang kanyang bayaw. Pagkaraan ng 1 linggo, dumating si Bernardo. Nagsisimula na siyang magkauban. Ang matigas na mukha ay mukhang pagod na ngayon. Nakatayo siya sa harap ng kama ni Dahlia. Dahan-dahang binuksan ng babae ang kanyang mga mata. Kuya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi sumagot si Bernardo. Inilagay lang niya ang isang tela na bag sa mesa, na naglalaman ng mga sampagita at isang maliit na piraso ng lupa mula sa libingan ni Ariel. Dinala ko iyan mula sa Sitio Bulacan, sabi niya ng mahina. Tipid na umiti si Dahlia. Salamat. Gusto kong amuyin ulit. Hinawakan niya ang dakot ng lupa sa kanyang dibdib. Kinagabihan, namatay ng payapa si Dahlia. Sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang sulat mula kay Bernardo at ang notebook ni Salvador. Kinaumagahan, ang langit sa Calabarzon ay malungkot. Sa Sitio Bulacan, 2 libingan ang magkatabi sa ilalim ng punong bayabas. Isa ay may markang A, isa ay S. Pagkaraan ng ilang araw, lihim na nagdala ng bulaklak ang gwardiya ng bilangguan, inilagay sa pagitan ng dalawa. Sa basang lupa, ang hangin ay dahan-dahang humihip, inuuga ang mga dahon ng matandang bayabas. Tila ang lupa mismo ang bumubulong, ang lahat ng kasalanan ay sa wakas ay bumabalik sa lupa. Lumipas ang 3 tag-ulan, musim, mula nang kumalat ang balita ng pagkamatay ni Dahlia. Sa Sitio Bulacan, ang buhay ay bumalik sa normal. Ngunit sa tuwing humihip ang hangin ng hapon sa bakura ng lumang bahay sa dulo ng eskina, ang mga tao ay nag-uusap pa rin tungkol sa sinumpaang punong bayabas. Ang bahay ay bakante na ngayon, ang mga pader ay natatakpan ng lumot. Ang mga basag na bintana ay umaalog sa tuwing humihip ang hangin. Tanging ang tunog lamang ng matandang sanga ng bayabas ang umaalpas, parang hininga ng multo na ayaw umalis. Walang sinuman ang naglakas loob na putulin ang puno dahil pinaniniwala ang nananatili roon ang espiritu ni Ariel, nagbabantay o baka naghihintay ng mas mataas na hustisya kaysa sa tao. Isang hapon, bumalik sa nayon si Bernardo, ang kapatid ng yumaong si Ariel. May dala siyang isang maliit na sako na puno ng sampag-ita. Ang kanyang hakbang ay mabigat habang bumababa sa sementadong eskinita patungo sa bakuran. Huminto siya sa harap ng 2 magkatabing libingan, Ariel at Salvador. Hindi kalayuan, may isang maliit na bato na walang pangalan, ang lugar kung saan inilibing si Dahlia matapos ipadala ang kanyang labi mula sa bilangguan. Matagal na tiningnan ni Bernardo ang 3 libingan. Lahat kayo ay payapa na. Sana, bulong niya ng mahina. Ngunit dito, kaming mga buhay pa ang nagdadala ng kahihiyan. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng mga batang naglalaro ng bola. Tumatakbo sila sa paligid ng bakod ng bahay, pagkatapos ay huminto nang makita si Bernardo. Isang maliit na bata ang nagtanong ng inosente. Sir, totoo ba na bahay iyan na may multo? Ngumiti ng tipid si Bernardo. Hindi multo, anak. Iyan ay bahay na minsan tinirhan ng mga taong nakalimutan kung paano maging tao. Natahimik ang mga bata pagkatapos ay tumakbo palayo. Nag-iwan ng tuyong alikabok na lumilipad. Umupo si Bernardo sa isang lumang silya na kahoy sa tabi ng punong bayabas. Tiningnan niya ang puno, ang bakas ng lupa na minsan hinukay ay ngayon ay natatakpan ng mga bagong ugat. Ang ugat ay tumutubo din sa ibabaw ng kasalanan, bulong niya. Mula sa likod ng bakod, lumitaw si Romualdo. Ngayon ay may ranggo na siyang Police Major General, Komisaris Utama. Ang kanyang buhok ay nagkauban na, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Ang tingin ng isang investigador na nakatitig ng napakadalas sa kamatayan. Akala ko, hindi ka nababalik dito, sabi niya, habang nagsisindi ng sigarilyo.
Akala ko rin, sagot ni Bernardo. Ngunit gusto kong tiyakin na tapos na ang lahat. Tiningnan ni Romualdo ang 3 libingan sa ilalim ng puno. Sa tuwing dumadaan ako dito, naaalala ko ang unang gabi na natagpuan namin ang bungong iyon. Minsan, nagtataka ako, kung hindi nag-asarol si Mang Ben noong araw na iyon, baka ang lahat ng ito ay mailibing ng tuluyan. Tumango si Bernardo. Siguro ayaw ng Diyos na mailibing ang sekreto. Minsan, kailangan ng oras ang katotohanan, ngunit hindi kailanman nawawala. Matagal na natahimik ang dalawa. Tanging ang tunog lamang ng mga dahon at insekto ang pumupuno sa pagitan nila. Pagkatapos ay tiningnan ni Romualdo si Bernardo. Nagawa mo na ba silang patawarin? Matagal na tiningnan ni Bernardo ang libingan ng kanyang ama bago sumagot. Patawarin? Hindi. Ngunit tumigil na ako sa pagtanim ng galit. Dahil hindi mabubuhay ng galit si Ariel. Ginagawa lang akong mamatay ng dahan-dahan. Dahan-dahang tumango si Romualdo. Iyan ang pinakatapat na sagot na narinig ko mula sa isang biktima. Tumayo silang dalawa, nakatingin sa araw na nagsisimulang lumubog. Ang anino ng punong bayabas ay humaba, hinahawakan ang 3 libingan ng sabay-sabay. Sa hangin, ang amoy ng basang lupa ay humalo sa bango ng sampagita na ikinalat ni Bernardo kanina. Mahinang sabi ni Romualdo. Alam mo, Bernardo, marami na akong pinamunuan na kaso, ngunit ang isang ito ay laging nagpapaalala sa akin ng isang bagay. Ang krimen ay hindi laging nagmumula sa galit. Nagmumula ito sa maling pag-ibig. Tiningnan ni Bernardo ang lupa. At ang maling pag-ibig na iyon ay sa huli ay nilamon ang lahat. Umalis sila sa tahimik na bakuran ng walang maraming salita. Mula sa malayo, muling humihip ang hangin, inuuga ang mga dahon ng matandang bayabas na ngayon ay bihirang magbunga. Ngunit sa tuwing dumadaan ang hangin, tila may mahinang tinig mula sa lupa, hindi sigaw, kundi parang bulong ng walang hanggang pagsisisi. At ang mga residente ng Sitio Bulacan, sa tuwing dumadaan sila sa lumang bahay na iyon, ay bumubulong pa rin, huwag mong hayaang lamunin ang pagnanasa ang katwiran. Huwag mong hayaang patayin ang pag-ibig ang sarili mong laman at dugo. Dahil ang bawat sekreto, maaga o huli, ay hukayin ng kamay ng tao o ng kamay ng Diyos. Sa ilalim ng punong bayabas na iyon. Tapos na ang kwento. Hindi sa ginhawa, kundi sa aral na ang pinakamalaking krimen ay hindi ang pagpatay sa iba, kundi ang pagpatay sa sariling budhi. Yan walang hanggang aral. 7 taon na ang lumipas mula ng tragedya sa Sitio Bulacan. Nagbago ng marami ang Calabarzon. Tumubo ang matataas na gusali sa labas ng lungsod. Ngunit sa makikitid na espasyo sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, mayroon pa ring sugat na hindi maibabalik. Isang hapon, sa auditorium ng Ateneo Law School, Facultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Nagdaos ng isang seminar. Ang malaking tema ay nakasulat sa screen, Batas at Budhi, kapag ang krimen ay ipinanganak mula sa loob ng sariling bahay. Si Major General Romualdo, na ngayon ay retirado na, ay inimbitahan bilang bisitang tagapagsalita. Ang kanyang buhok ay halos puti na. Ngunit ang kanyang tingin ay matalim pa rin tulad ng dati. Ang tingin ng isang investigador na nakatitig sa kamatayan ng napakadalas. Pagkatapos ng pagbati, ang ilaw sa silid ay bahagyang pinatay. Sa screen, lumabas ang isang itim at puting larawan ng matandang punong bayabas sa bakuran ng bakanting bahay sa Sitio Bulacan. Ang boses ni Romualdo ay dahan-dahang umalingaw-ngaw. Mabigat, kalmado. Ang kasong ito ang pinaka-naaalala ko sa buong karera ko. Dahil dito, natutunan ko na ang tao ay maaaring mawala ng moralidad hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-ibig na nawala ng direksyon. Tahimik ang silid. Tiningnan siya ng mga mag-aaral ng batas. Ang ilan ay nagsusulat ng bawat salita. Nagpatuloy si Romualdo. Sa mata ng batas, ang kaso ay simple. May biktima. May salarin. May ebidensya. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong isang bagay na mas madilim, isang pamilya na nasira. Dahil sa bagay na dapat ay pinakabanal, pagmamahal. Huminto siya sandali, tiningnan ang screen. Nagbago ang larawan, nagpakita ng litrato ng bungo ni Ariel ng matagpuan. Hindi namatay si Ariel dahil sa kaaway, kundi dahil sa taong pinakapinagkakatiwalaan niya, ang sarili niyang ama.
At sa tabi ng amang iyon ay may isang batang asawa, ang manugang ng ama, na natrap sa kasalanan na akala niya ay matatakpan. Ang ilang mag-aaral ay yumuko sa takot. Pinatay ni Romualdo ang slide. Hindi ko na ikukwento ang mga detalye. Mababasa ninyong lahat mula sa mga opisyal na file. Ngunit hayaan ninyo akong sabihin sa inyo ang isang bagay na hindi nakasulat sa anumang ulat, ang natitirang bahagi ng pagkatao matapos ang lahat. Bumuntong hininga siya ng malalim. Pagkaraan ng ilang buwan ng hatol, bumalik ako sa Sitio Bulacan. Ang punong bayabas ay nakatayo pa rin. Sa ilalim nito, 3 libingan. Doon, nakilala ko si Bernardo, ang kapatid ng biktima. May sinabi siya na hinding-hindi ko malilimutan, hindi ako makapagpatawad, sir. Ngunit tumigil na ako sa pagtanim ng galit. Ang pangungusap na iyon, sabi ni Romualdo, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng legal na titulo na natutunan ko. Bumaba ang boses ni Romualdo. Mahina, ngunit tumatagos. Minsan, huli na ang batas. Ngunit ang hustisya ay hindi laging sinusukat sa bilis ng paghatol. Mayroong mas tahimik na hustisya, ang hustisya na nagmumula sa pagkakasala na hindi kailanman napapawi. Tiningnan niya ang mga mag-aaral ng isa-isa. Kayo na magiging prosecutors, judges, o investigators, tandaan ninyo, ang bawat file na hawak ninyo ay hindi lang tumpok ng papel. Sa likod nito ay may dugo. May luha. May nasirang buhay. Isang kamay sa harapang hilera ang itinaas. Isang batang mag-aaral ang nagtanong, Sir, naawa ba kayo sa salarin? Natahimik si Romualdo. Tiningnan niya ang bintana kung saan nagsisimulang lumubog ang araw. Ang kulay ay gininto ang kahel. Awa, sabi niya ng dahan-dahan. Awa. Dahil sila ay naging tao bago kinuha ng kasalanan ang lahat. Ngunit hindi mabubura ng awa ang krimen. Ang magagawa lang natin ay tiyakin na hindi na maulit ang kasalanan na iyon. Muling natahimik ang silid. Ang tanging tunog ay ang kalansing ng lumang electric fan sa kisam. Isinara ni Romualdo ang folder sa harap niya. Tatapusin ko sa isang bagay, sabi niya. Nang magretiro ako, bumalik ako sa Sitio Bulacan. Sa huling pagkakataon, ang bahay ay kalahating gumuho na, ngunit buhay pa rin ang punong bayabas. Sa ilalim nito, may mga bagong sampagitan na tumubo ng ligaw. Matagal akong tumayo doon at pakiramdam ko, nagsasalita ang lupa, hindi sa salita, kundi sa katahimikan. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang boses ay bumaba, tila nakikipag-usap sa sarili. Ang lupa ay tila nagsasabing, ang lahat na itinago ng tao ay ibabalik ng lupa. Ang lahat ng sekreto ay sa huli ay tumutubo ulit. Tulad ng ugat ng bayabas na tumatago sa libingan. Bumalik ang ilaw. Ngumiti ng tipid si Romualdo, tiningnan ang mga nakikinig. Iyon ang dahilan kung bakit naniniwala ako na ang krimen ay hindi kailanman natatapos. Naghihintay lang ito na may maghukay ulit, sa palaman o sa budhi. Ang mahinang palakpakan ay umalinggaw-ngaw. Tumayo si Romualdo, inayos ang kanyang folder. Bago umalis, isang mag-aaral ang lumapit sa kanya at nagsabi, Sir, ano ang nangyari sa puno na iyon ngayon? Ngumiti siya ng malabo. Nakatayo pa rin, sagot niya. At sa tuwing humihip ang hangin mula sa timog, umaalog pa rin ang mga dahon nito. Tila nagpapaalala, sino man ang dumaan, huwag mong hayaang ang puso ay maging lupa na pinagmumula ng kasalanan. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng auditorium. Sa labas, ang langit sa takipsilim ay kalmado sa itaas ng campus. Tiningnan ni Romualdo ang kanluran sa direksyon ng Sitio Bulacan, pagkatapos ay bumulong sa sarili, payapa na ang pagtulog, Ariel. Sa wakas, natuto ang mundo mula sa iyong kamatayan. At sa malayo, sa ilalim ng matandang punong bayabas, ang hangin sa hapon ay dahan-dahang humihip, inuuga ang mga sanga nito ng mahina. Ang mga tuyong dahon ay bumagsak sa 3 maliliit na lapida. Bago walisin muli ng oras,